Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Kahapon po, araw ng Thursday, ay nabuo bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Alas 8 ng gabi yung ating minomonitor po na low pressure area sa may hilaga po ng Batanes. At pinangalanan nito na Tropical Depression Auring o yung unang bagyo ng 2025 and for the month of June. Simula naman alas 8 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw ay tinawid nitong si Bagyong Auring ang malaking bahagi ng Taiwan. Hanggang sa alas 2 ng madaling araw kanina ay nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility and at the same time, humina po uli ito bilang isang low pressure area. Huling namataan kaninang alas 4 ng madaling araw ang low pressure area na dating sa Auring, 580 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. Again, patungo na to sa may Eastern China at hindi na nakaka-apekto sa ating bansa. But the trough, meron pa ring epekto dito sa may Batanes at yung habagat naman or southwest monsoon ay siyang bahagyang pinalalakas nito sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Sa natitirang bahagi ng bansa, andyan pa rin yung epekto ng easterlies naman. Nagbabalik ang easterlies o yung hangin galing dito sa may silangan. At dito sa ilalim ng easterlies, meron tayong Intertropical Convergence Zone or ITCZ, yung mga kaulapan na associated sa mga salpukan ng mga hangin galing sa magkabilang hemispheres. At itong ITCZ at easterlies ang posible magdulot ng mga paulan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Ngayong araw po mataas ang tsansa ng ulan sa may Batanes dahil dun sa trough ng low pressure area na dating si Bagyong Auring, habang sa Babuyan Islands, plus malaking bahagi ng Ilocos Region, asahan din yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan and mga thunderstorms, epekto naman ng southwest monsoon or hanging habagat. Dito naman sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, plus lalawigan ng Aurora for the whole day, asahan po yung makulimlim na panahon at sasamahan din ng mga mataas na tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng hapon hanggang gabi, habang sa natitirang bahagi ng Luzon, over Central Luzon, Metro Manila, most parts of Southern Luzon, partly cloudy skies ang iiral, so mag-i-improve yung panahon at aasahan lamang yung mga pulupulong mga paulan or mga isolated na mga thunderstorms, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa Metro Manila, ang temperatura 25 to 31 degrees Celsius at meron lamang pulupulong mga pag-ulan pagsapit po ng hapon, habang dito naman sa may Baguio City mananatiling presko mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa lalawigan ng Palawan, plus malaking bahagi ng Visayas, asahan po ang improved weather conditions. Actually, fair weather po tayo or magiging maaliwalas naman ng panahon sa umaga hanggang sa tanghali. And then pagsapit ng tanghali, asahan din yung mainit at maalinsangan na panahon. Then pagsapit naman ng hapon hanggang sa gabi, nagiging bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan, lalo na sa may Eastern Visayas. Sasamahan din yan ng mga isolated na mga rain showers or thunderstorms na hindi naman po usually nagtatagal, mga 1 to 2 hours lamang. Dito sa Metro Cebu, temperatura ay mula 25 hanggang 31 degrees, habang sa may Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, mayroon din pong aasahan mga pag-ulan as early as morning dito po sa may Surigao del Sur and Davao Oriental dahil yan sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Bago magtanghali, malaking bahagi na rin po ng Caraga Region and Davao Region ang magkakaroon ng maulap na kalangitan, habang ang natitirang bahagi ng Mindanao is fair weather conditions or partly cloudy to cloudy skies. Pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, mostly cloudy skies na ang malaking bahagi ng Mindanao at aasahan din yung mga saglit na mga pag-ulan at mga thunderstorms. So make sure po na kung lalabas ng bahay sa hapon ay magdala pa rin ng pananggalang sa ulan gaya ng payong or kapote. Sa Zamboanga City po, mainit hanggang 34 degrees Celsius for today, habang sa may Metro Davao hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala pa rin tayong nakataas na gale warning or babala sa mga delikadong alon, but make sure po na yung ating mga mangingisda dito sa may West Philippine Sea at sa may extreme Northern Luzon, na magte-take caution pa rin po tayo dahil posible pa rin umakyat sa hanggang 3 metro ang taas ng mga pag-alon. Equivalent po yan sa isang palapag ng gusali, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms dyan. And then by tomorrow, hihina yung hanging habagat, posible na lamang yung mga nasa 2.5 metro kapag meron tayong mga malalakas na mga pag-ulan, habang natitirang bahagi pa rin ng ating bansa today hanggang sa mga susunod na araw, nasa banayad ang katamtaman ng taas sa mga pag-alon, usually mga 0.5 hanggang 1 meter po ito. And then kapag meron tayong mga thunderstorms, tumataas lamang ng saglit hanggang 2 metro. At para naman sa ating 4-day weather forecast, aasahan natin yung dalawang weather systems na iiral sa ating bansa, yung easterlies plus the intertropical convergence zone. So by tomorrow po, over the weekend, makakaasa tayo ng mataas sa tsansa ng ulan dito sa may Visayas and Mindanao. Hindi siya tuloy-tuloy pero hindi rin po siya isolated. Meaning frequent, meron tayong mga on and off na mga pag-ulan.
in some portions, lalo na sa may Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, and Soc-Sargen. Kung kayo po ay lalabas ng bahay para po mamili ng mga gamit ng ating mga estudyante na papasok po over next week, i-make sure po na meron tayong dalang payong. Habang dito naman sa malaking bahagi ng Luzon, mag-i-improve na yung weather at aasahan naman yung fair weather conditions dito sa may Northern Luzon. Mas kakaunti na lamang yung mga pag-ulan, more on mga isolated na lamang pagsapit po ng weekend. Then pagsapit naman ng Lunes and Martes, that's June 16 to 17, aakyat ng bahagya yung Intertropical Convergence Zone. So ibig sabihin, kung nakaka-apekto ito sa Visayas and Mindanao over the weekend, magtataas tayo ng mga pag-uulan or tataas yung mga pag-ulan natin sa may Bicol Region, some parts of Mimaropa and Visayas. Make sure pa rin na meron tayong daladalang payong sa mga papasok po sa mga unang araw ng susunod na linggo. Aasahan natin yung maulang panahon dun sa mga nabanggit natin na lugar. Habang sa natitirang bahagi ng Mindanao and Luzon, asahan po natin yung bahagyang maulap at fair weather conditions in many areas pa rin. Mainit pagsapit ng tanghali at sasamahan lamang ng mga isolated na mga rain showers or thunderstorms, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Ang ating sunrise ay 5:27 a.m. at ang sunset ay 6:26 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon.